Saan ba magti-take ng weight and balance license? Shoutout pala kay Aris at sa tropa niyang nag-send nito. Itong sabi niya, nagre-review po ako ngayon video ni Master Bay. Kaso wala siyang nabanggit kung saan siya nag-take ng weight and balance license at saan siya nag-take para may reference po sana. Kasi po, ramp supervisor na po ako. Bago ako sagutin to, sasagutin muna natin kung ano ang weight and balance. Ang weight and balance, ito yung pinakatrabaho ng loadmaster and load control. Kami ang nagbabalanse ng eroplano. Lahat na pinapasok na weight dyan, baggage, cargo, mail, and passengers, kailangan naming balansehin yan. And bawat position, bawat compartment, bawat hold, and total weight, may mga maximum limit yan. At yan yung isang binabantayan ng mga load control and loadmaster para hindi kami mag-exceed sa limitation. Para safe ang eroplano, safe ang pag-land, ang pag-take off. At bukod dyan, meron pang mga dangerous goods and special load. At kapag may kargang ganon, kailangan namin isipin yung segregation. Kung saan kami nagpaplano, ang tawag doon ay load plan. Dito nakasulat yung bawat position ng baggage, ng cargo, pag may mga special loads and dangerous goods. And for loadmasters like me, kami ang nagkakarga niyan sa eroplano. At pagkatapos ng loading, tatapusin namin ang load sheet. Para naman sa mga passenger aircraft, ang gumagawa ng load plan at load sheet ay ang load control. Pag natapos niya ang load plan, ibibigay niya yan sa ramp agent. Ang ramp agent, yan naman ang maglo-load sa aircraft. Kung ano yung nasa load plan, dapat gayahin yan ng ramp agent. At kapag may changes man yan, dapat niyang i-advise ang load control para mabago niya yan sa system. And kailangan pasok yan sa trim or hindi nag-exceed ng mga weight. And para pag finalize na yung load sheet, parehong-pareho yung loading at ang load sheet. Yung weight and balance or load sheet, iisa lang yan. Yan ang isang pinaka-importanting document sa eroplano. Para sa weight and balance licensing, ang mga airlines ang nagtitrain sa inyo. At bawat type ng aircraft, iba-ibang license yan. Sa mga hindi nakakaalam, maraming type ng eroplano. Merong Boeing 737, Airbus 319, 321, 320. Yan yung mga narrow body aircraft. Pag mga wide body aircraft naman, mga Boeing 777, Boeing 747, Airbus 330, Airbus 757. Mamaya ipapakita ko yung mga sample ng mga licenses para may idea kayo. Siyempre kung ano ang license mo, example, Boeing 737, doon ka lang rated. For particular airline yan ha. So kahit na may Boeing 737 ka, example Singapore Airlines, hindi mo pwedeng gawin ang load sheet ng ibang airlines kahit na Boeing 737 pa yan. Dahil bawat airline may kanya-kanyang regulations yan. Ito yung sample ng weight and balance license or load sheet competency certificate from Singapore Airlines. Yan ang sample Yan. Nakalagay yung license number, station, name, aircraft type. Nandito Boeing 777-200 and 777-300. Effective 26 June 2007. And usually, yung mga licenses, 2 years ang validity niya. So, every 2 years, magre-recurrent kayo or magti-training ulit kayo. And may signature yung head airport training. Yan, master. Sample lang. Yan, from Singapore Airlines. Itong license nyo, napaka-importante nito. So, itago nyo to. Pag nag-apply kayo, hahanapan kayo nito. Pero pag kinukuha naman ng airline ang license nyo, syempre, itago nyo to. Or i-photocopy, i-scan nyo, i-save nyo yan. And ito naman yung sample for China Airlines. Yan. And nakalagay dyan yung mga aircraft type. Yan, makikita nyo dyan. Boeing 737-8, Airbus 330, Airbus 340. And ito pa. And ito naman sa Qatar Airways. Yan. Ito, may picture ako dito. Nandyan yung name, nandyan yung company, CAS. Qatar Airways Services, Station Doha, and nandiyan yung signature and issued on, yan, 2008 pa to. And sa likod, nandiyan yung mga aircraft type, yan, meron tayong Airbus 300, Airbus 319, 320, 321, Airbus 330, Airbus 340-600, and valid up to. So, every 2 years yan, nagre-renew kami. Ito, nung paalis na ako, gumanda na yung, parang yung ATM card.
Yan yung license na ng Qatar Airways. And sa likod, nandyan yung mga aircraft type na pwede mong gawin yung load sheet. And nandyan yung validity. Ito ulit, Qatar Airways. And yan, marami pa tayo ng license dito. Meron tayong Oman Air. Yan, 2009. Dami kong license. Yan, Oman Air ulit. Sakas kasi ground handling company kami, no. Lahat kahit yung mga other airlines yan, pinagti-training kami ng mga weight and balance or load sheet. Ito naman ang Air India. Yan. Anong year ba to? 2011. Yan, Oman Air ulit. Anong year to? 2009. Meron din tayong Saudi Airlines. Yan. Nung nasa kaspa ako nito. Year 2011. Yan. Yung ibang license ko, marami pa akong license. Pero minsan, pag nag-resign ka, binabawi ng company. Ang dami ko nang hinawakan na airline. I-share ko lang story time tayo. Nung nag-apply ako ng yung company ko ngayon, yung HR manager doon, no, sabi niya sa akin, ba't daw ang dami kong license? Ano daw yan? Legit ba yan or fake? Natawa na lang ako pati yung senior loadmaster natawa na lang. Sabi ko sa kanya, nag-work kasi ako sa ground handling company which was Qatar Airways Services. Ang principal employer namin is Qatar Airways. Then yung mga other airlines nga, pinagtitrain kami ng other airlines para gawin yung load sheet nila. Yan. And nung bago ako, syempre, tuwang-tuwa ako, dami kong license. Pero nung tumatagal na, alam mo, tinatamad ka na Kunwari, may recurrent training, minsan umaayaw na ako. Or kinukuha ko ng ibang airline company na maging load control nila. Minsan umaayaw na ako. Kaya maganda pag maganda yung reputation mo sa company or sa airline. Talagang gusto kang kunin para maging load control nila or recommended ng supervisor para hindi sila mapahiya. And tama nga yung kasabihan na sabi nila, wag mong masyadong galingan dahil lahat ng trabahong may hirap na flight binibigay sa amin dati. Usually mga Pilipino, ganun ang ginagawa. Sa Qatar Airways kasi, no, may mga flight na mga critical mga US flights, tapos may mga flights na mga critical sa amin binibigay. At maganda yung experience na yon, talagang gagaling ka and alam mo yung pasikot-sikot. So pagka binigyan ka ng ganun, take the challenge para mas lalo kang gumaling. Okay masters, basta tandaan nyo, ang airline ang magtitrain sa inyo at sila ang magbibigay ng weight and balance license. Hindi to available sa TESDA or any training center. Dati, ang Philippine Airlines nag-offer yan ng weight and balance. Pero, mahal ang training na to. So, sabi ko nga sa inyo dati, nung nag-apply kami na load control, no, inuna yung mga technical course or aviation courses. Ang kukunin nila, alam ko, 10. Ilan lang kami nag-apply ng mga technical courses. So, nung wala na, inopen na yan sa iba kahit na hindi na siya technical course. So, nung nakompleto kaming 10, pinadala kami sa PAL Learning Center. Then, nag-training kami doon ng weight and balance. And, hindi kayo bibigyan ng license. Ang ibibigay sa inyo, certificate. Ito yung certificate ko. From PAL. Way back ano pa to April 16 to 25, 2007. And, ang aming trainer ito, shout out to you, Sir Dante Vinluan. Ito, napakagaling na trainer nito. So, napakaswerte ko dahil yung unang trainer ko magaling. So, thankful ako kay Sir Dante Vinluan. Ang galing niyang trainer. And dito, nakalagay, ang dami naming training. Boeing 737-3, Boeing 737-4, yan, Airbus 320, 330, Airbus 340, Boeing 747-400. Yan, masters. Yan yung certificate ng PAL. Pero ngayon, hindi na nag-o-offer ang PAL. Kahit yung kakilala kong trainer sa Cebu Pacific, hindi rin sila nag-o-offer outsider. Ang ginagawa nila, syempre, yung mga employee lang ng PAL, employee lang ng Cebu Pacific ang tinitrain nila. So, kung gusto nyo maging load control agent, hindi kayo pwedeng dumiretso dahil mataas na position na rin to. Dadaan at dadaan kayo sa mga entry level. On my part, naging PSA ako or Passenger Service Agent.
Yung iba naman tawag is CSA or Customer Service Agent. Or in short, mga ground attendant. Yan, dadaan at dadaan kayo dyan. And depende yan sa company. May mga company, magre-render ka muna ng 1 year or 2 years bago ka makapag-apply ng load control. Kasi may mga internal hiring yan. Pag target mo talaga ang Loadmaster, I suggest mas maganda maging load control kaysa maging ramp agent. Sa amin, karamihan na kinukuha is load control. Ang pinakatrabaho kasi ng Loadmaster is yung weight and balance. Yung mga pag-load, pag-offload, minsan supervising lang din kami. Sa amin, pag nasa Saudi Arabia kami ang gumagawa, naglo-load and nag-offload. Pero pag outstation, kami lang nagsusupervise. And sa mga magtatanong kung mahirap ba ang weight and balance or load sheet, mahirap sa umpisa. Ako kasi matagal na akong load control so parang hindi na ako nahihirapan. Pero nung unang sabak ko, talagang hirap na hirap din ako maging load control, or nung nag-training ako ng weight and balance. Talagang nakakalito, and syempre numbers. Pero yung numbers naman plus minus lang naman yan, and may guide naman ng load sheet. And thankful nga ako, sabi ko nga, yung trainer ko nung unang-una, si Sir Dante, magaling siya magturo. So, naintindihan ko na agad. And kung gusto nyo talagang maging load control or maging load master, anong course ang kukunin? Syempre, mas lamang kayo pag aviation courses or technical course. Pero ang magdadala dyan, yung experience nyo pa rin. Kung gusto nyo talaga maging load master. And sa mga gustong maging load master, ilalagay ko yung link sa comment section. Panoorin nyo na lang, may timings dyan kung anong gusto nyong makuhang sagot para hindi na kayo mahirapan. Okay, masters, pag may mga tanong pa kayo, mag-comment lang kayo, and pag may time tayo, sasagutin natin. And kung gusto mo ng ganitong content, don't forget to follow Master Bay on YouTube, Facebook, and TikTok. And sabi nga ni Master Bay, dream big, sky's the limit.